Nagbabalik po ang unang balita, napapadalas po ang mga ulat ng sinasapian umano ng masamang espiritu. Kaya kamakailan nga po lang ay nauwi sa pagkamatay ng isang binatang ginamot ng isang albularyo. Kaya paalala ho ng simbahang Katoliko, huwag kung kani-kanino lang ilalapit ang sinumang nakararanas ng di maipaliwanag na kondisyon. Narito ang unang balita special report. Halos sunod-sunod na mga kaso ng pananiniwalaang sinaniba ng mga masamang espiritu ang naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa noong mga nakaraang linggo. Sa Davao City, katatapos lamang ng flag racing ng mga estudyante sa Crossing Bayabas National High School nang biglang nagsisigaw at nagwawala ang 18 babaeng 4th year students doon. Ayon sa kanilang guro, noong mga nakaraang araw lamang ay nakakita raw ang kanilang mga estudyante ng itim na tao na inakbayan ang isa sa kanilang kaklase. Naimasmasan lamang ang mga estudyante matapos ipagdasal ng mga pari at pastor na ipinatawag ng mga pamunuan ng paaralan. Sa Umingan, Pangasinan naman, isang babaeng estudyante rin ang umano'y muling sinapian ng masamang espiritu. Habang 6 na estudyante naman ang sinapian din, wala pang isang linggo ang nakararaan. Kwento ng kanilang guro, kakaiba na raw ang kilos ng mga estudyante matapos silang magkatuwaan at pasukin ang isang lumang bahay sa kalapit na barangay. Isa sa mga estudyante pa nga ang nagsabi na matapos daw ang insidente, nakakita raw siya ng espiritu ng matandang babae, bata at babaeng nakaputi sa eskwelahan. Pinabindisyonan na sa pari ang paaralan. Sa Kawayan City, Isabela, isang lalaki naman ang namatay matapos ipagamot sa albularyo. Nakitaan ng kakaibang kilos ang binata, kaya dinala raw ito sa albularyo para ipagamot. At bahagi ng ginawang ritual ng albularyo ay ang pagsuntok sa tiyan, pagsakal gamit ang panyo, at pagbuhos ng kumukulong tubig sa biktima. At nang mapansing di na ito gumagalaw, agad na tumakas ang suspect na siyang tinutugis ngayon ng pulisya. Ayon kay Father Rahilio Aquino, Archdiocese of Tuguegarao, dapat daw maging maingat sa pagdeklara kung nakararanas ng tinatawag na diabolic possession ang isang tao. In every diocese, usually, ang obispo ay nag-a-appoint ng isang paring tinatawag na exorcist. The exorcist of the diocese. So hindi lahat ng pari ay pwedeng mag-exorcise. No, not all. There are priests who are designated by the bishop to perform rites of exorcism. At hindi ka agad ginagawa yan. Talagang sinusuri na mabuti. At nang malaman kung talagang it's a case that warrants exorcism or is, as in the majority of cases, a purely psychiatric medical case. At hindi na daw bago ang kwentong marami at sabay-sabay na sinasapian ng isang grupo na minsan isa lamang itong halimbawa ng tinatawag na mass hysteria. A thing like that is what is called mass hysteria. It takes only one person to say na may nakita siya, she creates an atmosphere of fear, at in a short while, everybody na will claim to be seeing the same thing. So, again, that's another case that calls for very close scientific examination. Dapat sa simbahan o exorcist lamang daw, inilalapit ang sino mang nakararanas ng kakaiba at mga di may paliwanag na kababalaghan. Paalala ng simbahan. Sometimes we fear the devil more than we believe in God. That's a big mistake. That's wrong. God is ultimately more powerful than any other power that exists. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting.